Alam mo ba kung paano nakakasurvive ang mga hayop sa disyerto na may kaunting tubig lamang? Ano kaya ang mga estratehiya nila para magtipid ng tubig? Tara, tuklasin natin. Tulad ng pagtitipid natin ng tubig sa ating mga tahanan, lalo na sa panahon ng tagtuyot, ang mga hayop sa disyerto ay may kakaibang paraan din para magtipid ng tubig para mabuhay sa matinding init. Maraming desert animals ang gumagamit ng natatanging mga paraan para mag-conserve ng tubig. Halimbawa, ang mga camel ay nakakaimbak ng tubig sa kanilang mga hump. Ang mga reptiles tulad ng snakes at lizards ay umiiwas sa direktang sikat ng araw sa mga pinakamainit na oras ng araw sa pamamagitan ng pagtatago sa lilim o sa ilalim ng lupa. Ang mga kangaroo rats naman ay bihirang umiinom ng tubig. Sa halip, nakukuha nila ang kailangan nilang moisture mula sa mga butil at buto na kanilang kinakain. Ang iba pang mga hayop ay nagpapabagal ng kanilang metabolismo para bawasan ang water loss. Paano kaya natin matututunan ang kahalagahan ng pagtitipid ng tubig mula sa mga adaptasyon ng mga hayop na ito? At paano natin ito maisasabuhay sa ating pang-araw-araw na gawain? Naiisip mo ba kung paano nakakayanan ng mga hayop sa disyerto ang matinding init araw-araw? Anong mga physiological adaptations kaya ang mayroon sila? Tayong mga tao, kapag sobrang init, umaasa tayo sa aircon o electric fans. Pero para sa mga hayop sa disyerto na walang ganitong luho, paano kaya sila nakakasurvive? Maraming desert animals ang nag-develop ng amazing physiological adaptations. Una, ang kanilang balahibo o balat ay dinisenyo para mag-reflect ng sunlight at mag-maintain ng cool body temperature. Pangalawa, ang kanilang ilong ay espesyal na nabuo para mag-recycle ng water vapor kapag sila ay humihinga, na binabawasan ang water loss. Pangatlo, may kakayahan silang mag-store ng taba sa partikular na mga bahagi ng kanilang katawan, tulad ng mga camel sa kanilang humps, na nagbibigay din sa kanila ng sustansya kapag kakaunti ang pagkain. Paano kaya natin matututunan at maisasabuhay ang pagiging resourceful at efficient mula sa mga hayop na ito, lalo na sa paggamit ng ating mga resources? Napansin mo na ba kung bakit mas maraming hayop sa disyerto ang gumagalaw sa gabi kaysa sa araw? Ano kaya ang mga dahilan sa likod ng kanilang nocturnal lifestyle? Para sa atin, ang gabi ay oras ng pahinga. Pero para sa mga desert animals, ito ang pinakamainam na oras para maging aktibo. Bakit kaya nila pinipili ang gabi kaysa sa tirik na araw? Maraming desert animals ang nocturnal dahil una, mas malamig sa gabi kumpara sa matinding init sa araw, na nagpapahintulot sa kanila na mag-save ng tubig at energy. Pangalawa, mas kaunti ang predators na aktibo sa gabi, na nagbibigay sa kanila ng mas malaking tsansa na mabuhay. Pangatlo, sa gabi, mas madali silang makahanap ng pagkain dahil maraming halaman at iba pang hayop na lumalabas din kapag bumaba na ang temperatura. At pang-apat, ang kadiliman ng gabi ay nagbibigay proteksyon sa kanila laban sa mga mangangaso. Paano kaya natin mapapahalagahan ang adaptability ng mga hayop na ito at matutunan ang kahalagahan ng resource conservation sa ating sariling buhay? Alam mo ba kung ano ang mga kakaibang survival skills ang ginagamit ng mga hayop sa disyerto para mabuhay sa isa sa pinakamahirap na kapaligiran sa mundo? Sa disyerto, kung saan bihira ang tubig at sobra ang init, paano kaya nakakasurvive ang mga hayop sa ganitong extreme conditions? Una, ang mga desert animals tulad ng camels ay kayang mag-imbak ng taba sa kanilang mga humps, na ginagamit nila bilang source ng energy at tubig kapag matindi ang pangangailangan. Pangalawa, maraming reptiles ang gumagamit ng sand bathing para mag-regulate ng body temperature nila at maitago ang sarili sa predators. Pangatlo, ang mga addax antelope ay may adapted hooves na perfect para sa sandy environments. Nagbibigay daan ito sa kanila na maglakbay ng malayo sa paghahanap ng pagkain. At pang-apat, ang mga burrowing animals tulad ng fennec fox ay nagtatago sa ilalim ng lupa sa araw
upang manatiling cool. Paano kaya natin magagamit ang mga aral mula sa adaptability at resourcefulness ng mga desert animals sa ating sariling mga hamon sa buhay? Kahit sa matinding init at tuyot na kondisyon, alam nyo bang mayaman pa rin ang biodiversity sa mga disyerto? Paano kaya ito nangyayari? Kadalasan, iniisip natin na ang disyerto ay walang buhay dahil sa sobrang init at kakulangan ng tubig. Pero paano kaya nagagawang mag-survive at mag-flourish ang iba't ibang species dito? Una, ang mga halaman at hayop sa disyerto ay may mga natatanging adaptations na tumutulong sa kanila na mag-survive sa matinding conditions. Halimbawa, ang mga cacti ay may kakayahang mag-imbak ng tubig sa kanilang makakapal na tangkay. Pangalawa, ang diversity sa reproductive strategies ng mga desert animals tulad ng mga reptiles na gumagawa ng mga itlog na kayang tiisin ang matinding init. At pangatlo, ang pagkakaroon ng complex food webs na nagbibigay ng interdependent relationships sa pagitan ng mga species tulad ng mga pollinators at ang mga halamang disyerto. Paano kaya natin maipapakita ang resilience at adaptability na ito sa ating sariling mga hamon sa buhay? Nagdagdag na naman tayo ng bagong kaalaman. Mag-subscribe at abangan ang mga susunod na pagtuklas.